At sa napakasukal na daanan nito ay mayroon kaming mga nadiskubre. Sa isang bahagi ng isla ay mayroong sementeryo, isang libingan na tila ba naibukod o itinira sa karamihan. At bakit nga ba tila hindi na magpapatuloy pa ang mga resort na ito na mistulang abandonado na? So ito isa ito sa bagong nagsara daw dito, guys. Tayo dito. Ingat lang tayo sa gamit. Malumang gamit ka dito. Naniniwala ko damit ito ng mga yumao. Ang mistulang monumento ang pagkakadesenyo ng kanyang puntod. Ng mga naunang inilibing dito, ngunit sa ngayon ay wala nang naglilibing pa dito at tuluyan itong nakalimutan. Nagkalat din dito ang mga kagamitan ng mga yumao at meron ding mga kalansay. Yun naman pa kaya yung mga yan? 7,000? Nagkamali ako ng pinasok. Tignan mo naman yan, guys, oh. Ito yung lugar. Hindi mo akalaing meron pala sa Boracay. Na di ba nasanay tayo ng puro white beach lang, diretso lang. Ito, malapit lang siya sa station Y ang tawag nila dito. Ano lang dito, eh? Lapit siya. Doon mo ba nakaunti? At sa banda. Yan o, maganda. Perfect shot siya. Maganda. Kung mag-post-post lang ganyan. Tapos bigla mo maalala yung utang mo. Magbayad ka na. Ito mga master, located ito sa Barangay Angol, Manok-Manok National High School. Hindi, grabe guys, sobrang wonderful experience ito na nadaanan lang natin kanina, 'di ba, sa unexpected content. 'Di ba sabi ko kasi napansin ko, bakit may Angol Beach? Yung pala, ang daming angol. Ayun no. 'Di ba sabi nila, habulin mo ko. Ito naman, angulin mo. Masarap sa feeling sa madala ko dito yung family ko. So guys, ito yung pinaka perfect spot kung gusto mo mag picture. Lalagay ko yung aking mga kuha picture sa akin kanina. Tapos ito na yung pinaka isla. Pero siyang talagang tagong-tago talaga. Hindi ko talaga masabi kung paano nangyari na meron pala ditong ganito. Yung pala, nalaman ko lang sakop pala talaga ito ng Barangay Angol. Kasi pupunta kami ng Yapak Beach sa papuntang Station 1. Hindi ko in-expect na may ganitong kaganda rito. Pumapasok sa freezer, nag-aaga ka talaga. Kung hindi ka ba naman gaga, magbablog ka. Mag-vlog ka na lang sa mga beach. Ngeta ka. Inuunang na pumasok sa CR. Inuuna mo pumasok sa tawag dito? Sa freezer. So guys, ito yung halamang ano tawag dito? Pandang dagat ba yan? Pandang lalaki. A few moments later. Hindi ka ba naman gagat kalahati kang gagat ka talaga ng gagat ka? Papasok ka sa freezer para sa content. Anong gusto mong patunayan, girl? Sabihin mo, girl, anong gusto mong patunayan? Bakit ka pumasok sa freezer? Gusto mo ba huwag ka nang lumabas dyan? Saring. Dito tayo ng picture. So ma-segue ko na, since unexpected content ko nga ito, kahit sa kabila ng kagandahan itong lugar, ay may mga resort dito ngayong 2025 na patuloy na ipinapasara ng gobyerno. Now, hindi pa natin alam kung ano, pero hindi po natin pwedeng banggitin yung pangalan ng resort. Pero ito sila, tignan nyo isa ito. Na resort dito sa Boracay. Parang may mga inaayos daw na mga papers kung bakit, hindi natin alam. Tapos ito pa siya guys, teka lang, ito umaano ka. Kailan pa ito sinara? Sis, wala akong buhangan ng Station Y Ito yung buhangan ng Station Y. Ba't ba tinawag na Y? Ang kara may halong pagka-red. Lagyan mo nga ako sa plastic. Teka, ako nakukuha. Kasi ko yun kino-collection ko yun. Oo. Ganyan. Gano'n ba karami? Okay na yan? Oo. Pero isang mineral, bawal. Pwede lang. Wag lang yung isang sako. Napakagandang karagatan. Oo.
Ayun, tingnan mo nga, oh. Ito, oh. Isa ito sa bagong nagsara daw dito, guys. Station Y. Ika, 75 pesos. Ayun. Diba? May mga part din dito na ganyan. Ayan, katulad nito, diba? Kala mo pangkaraniwang lugar lang pero Boracay yan. So meron ako nakita rito. Hindi naman tayo magte-trespassing siguro kasi mag-i-inquire tayo eh. Kung may aso dito, pasensya na. Hindi ako makakagatin. Diba? Siyempre, panindigan natin random content natin. Ha? Wala kayo dyang ano, yung parang nasa labas lang. Dito sa office, sige, tanong ako. Thank you. Parang ang ganda. Tingnan. Ganda. Pawis yarn. I'm good. Tinatanong ako, how are you? Dapat palang sagot hindi I'm good eh. How are you too? And 3. How much po yung ano yun, yung massage? Oh no! 7,000. Nagkamali ako ng pinasok. OMG, 2 hours nila. Sure, sigurado? 5-star, yes. This is a 5-star. Oh, shoutout ko sa may-ari ng Mandala. Baka first time ko sa buong buhay kong makakita ng gantong kamahal na spa. Kaya nagtanong ako kung baka pwedeng ikutin ito. Walang problem, sir. Thank you, yan for allowing me. Ito yung ano, NIPA, tama? Kasama na to or bukod pa po yung bayad dito? Kasama na po yan, sir. Ano yung ano lang naman, wag nang masyadong eksakto. Yung pinaka cheapest nyo rito per night? 5,000, okay. Ito din siya, ganun din. Tingnan natin. Lagi ang ganda. Meron pang... Pang lalaki po yan, sir. Ito yung pang babae sa kabila. Bakit kailangan may mga ano? Separate kasi yung changing area ng babae. Oo. Yung Doon mood... lumalabas yung babae, tapos dito lumabas. I see. So talagang consider as spa talaga kayo? Spa and hotel, gano'n. Ayan. Resort. Resort. Po yung papunta sa treatment area. Lalaro between 5 to 10k yung kanilang estimated value. Ganun, first time kong makadiscover ng ganung spa na ganung kamahal. Pero meron silang mga treatment na ginagawa. Kaya siya pricey. Tsaka ang binabayaran mo naman dito yung quality daw ng kanilang spa. So kasama natin si Sir Russell ng Mandala Spa. Ay, ang galing. Tapos alin dito? Ay, may ano sila, parang ba? Family. Wala nang aircon yan. Meron. Ang ganda. Tingnan nyo, parang mala Thailand. Isa sa pinakamagandang spa dito sa Boracay. Kasama ito sa ating unexpected content na hindi inaasahan. They allowed me to shoot. Again, this is not sponsored. So, tagalin natin ating sinilas. Para siyang ano, para siyang mala ano, alam mo yung parang malabali or some. Ganda po. Baba ako, okay lang. Spa, may sariling bathtub. Tapos dito yung ginagawa yung pinaka-treatment nila. Usually ilang oras po tinatagal ng treatment po? 4 hours. Alam mo yung para sa akin, kaya hindi pa ako nakakarating ng ano guys, ng Thailand o ng Bali. Ito yung mga nakikita ko lang sa mga covers ng magazine. Relax. Pero wala kayong specific month na may mga promos kayo? Wala po. Depende lang po yung sa management. Men, baka naman. Isang daan dun papuntang glass house na pakita ko din sa drone. Ngayon ginagawa na lang ano ng mga tambayan. Saan yung daan dito? Yung bata? Bata, tao ka ba? Hindi, magpapalipad lang naman tayo ng drone guys kasi this is a protected area na rin. Yung CR doon nyo na lang po ilagay doon tapos yung kusina. Hindi, joke lang. Ito gagawing main road po sir? Kaya pala. Ayun, astig oh. Nakuha pa natin. Wall. Okay. Tara. Kanding din dito yan sa Aklan. Nakilala tayo ng isang lalaki. Binanggit yung pangalan ko, Master Gala to. Sabi ko sana hindi ako to, kamukha ko lang. So this is part of our last journey as of 2025 dito po sa mga abandoned places sa Boracay. Sana supportahan nyo lang hanggang dulo. Napagtanungan namin kanina, parang natakot. Huwag ka mag-alala, natakot din kami. Hindi lang ikaw. Paliguan to. Tama ako eh. Kaya lang, nasan yung pinakatuktok nito? Saan natin master? Ayan oh.
Tignan yung mga semento dito. Hindi na matutuloy ito itong mga proyektong ito dahil under the permit of LGU and DENR. Hindi ko po alam yung kaso kung bakit. Meron na natin, baka may ahas na, gabi na rin. Huwag na nating anuhin. Ano ka ba? Ako may-ari niyan dati. Charing. Tignan nyo na may effort natin guys ha. Ginagastos ha, pinagpapaguran, lalaitin lang oh. Yung mga lalait, okay lang naman. Sanay naman tayo dyan eh. May karma din. Ang isla naman na ito ay nabili na dating pag-aari ng ating pambansang kamaong si Manny Pacquiao na ating na-vlog nung nakaraan at ito'y nananatiling abandonado hanggang ngayon. Kasama ang ilang mga mansyong ito na hindi na rin napakinabangan pa. At ang ilan dito ay nananatiling abandonado na sinasabing pag-aari ng mga German. Dahil sa batas na pumuprotekta sa Boracay ay hindi nakatakataka kung bakit ang mga ito ay napabilang daw sa mga gusali na magpahanggang ngayon na hindi pa napapagdesisyonan ang kanilang permiso kung kailan pa ba sila muling mag-ooperate o magpapatuloy o di kaya ay aalisin na ng tuluyan. Isang nakatagong libingan ng aming nadiskubre. Ito daw yung isang pinakalumang libingan sa buong Boracay. Ano kaya ang dahilan kung bakit sinira ang sementeryong ito na maituturing pang isa sa kasaysayan ng kanilang isla? Ang inaapakan natin ay isa sa sementeryo na sinira daw. At ito ay makikita mong parang wala ng mga nakalibing. Ang isang ito ay wala ding pangalan at nakalagay pa sa ilalim ng puno na parang bang semento lamang o parang bahagi ng isang bahay. Pero hindi, dahil ito ay dating sementeryo. Ano kaya ang history o kasaysayan ng sementeryong ito? Bakit may nag-iisang libingan dito na tila ba itinira na para bang pinakamahalaga sa lahat? Bra. Naku ate, ba't ka nag-iwan ng bra mo diyang? Gaga ka talaga. Napapaghalataan ka eh. Sino magsasabi guys no? Mga part ng libingan tong mga to. At sa napakasukal na daanan nito ay mayroon kaming mga nadiskubre. Ito pa rin daw ay mga libingan. Ang mga nitsong nasa likuran natin ay ang ilan lamang sa dating pinaglibingan ng mga naunang inilibing dito, ngunit sa ngayon ay wala nang naglilibing pa dito at tuluyan itong nakalimutan. Nagkalat din dito ang mga kagamitan ng mga yumao at meron ding mga kalansay. So sa mga parting itong dinalakaran natin pabalik dun sa pinanggalingan natin kanina, since wala naman tayong makita ng mga nitsong buo, parang nag-iisa lang yun. Pero ito yung mga nitsong ito na mga pinagtitibag na nakikita natin. Dati yung may mga nakalibing, pero ngayon ito ay parang alaala na lamang o bakas na lamang ng nakaraan. At ito yung isang sinasabi ko sa inyo, ito lang yung ating kaisa-isang nakita rito. So, try natin sundan ito kung meron pa dito. Sige, hintay mo lang ako dyan. Tingnan natin mga master. Kasi ito, baka tinuturing na rin itong parte ng land protected area ng Boracay kaya bawal na ang sementeryo dito. Pero sa tingin ko sa luma ng mga puntod na itong aking nakita rin na may mga nakasulat pa sa ibabaw, sobrang tagal na ng mga nakalibing dito at para bang mga ninuno pa. Time check, it's 3 PM naman. Ay, ito din. Yun guys, bilang suporta naman sa aming mga YouTuber, maaari kong i-like, i-share ang mga gamit na ito. Ang video ito. Para naman po sa mga susunod na bilang suporta. Dito tayo sa bandang dulo. Dito ako parang namangha eh. Mga lumang gamit pa dito mga master o mga barong. Kasi ba't ka naman barong? Slacks. Ba't ka na maglalagay ng slacks dito, diba? Ito nga, meron. Agaw pansin sa akin at napatanong ako. May laman pa kaya yung mga yan? May boses. May naliligo siguro dyan sa baba. Grabe no. So, yun yung mga pira-pirasong yan. Maaaring iyan yung isa sa mga libingan. Punta pa tayo dito. Ingat lang tayo sa ahas. Ano po ng ahas. It's time check. It's 3 PM naman. Ito din. Ito din yung kanina. Hindi mga ano na yung magubat na masyado. So, maaari kong i-like, i-share ang video ito para naman po sa mga susunod na bilang support. Grabe. Para kung bumalik sa nakaraan. Sa dami ng mga napuntahan natin, ito yung pinaka nag-iisang itinira nila. Na I think merong significant to, meron tong ginawang
May nakasulat na Reginald Lionel Brin na pumanaw sa edad na 41 years old. Parang mistulang monumento ang pagkakadesenyo ng kanyang puntod. Hindi maikakaila ang kanyang kalumaan. So, siguro let's say matitirang alaala. So, yun, thank you so much sa panonood mga master. I hope you enjoy and see you sa the next sunod-sunod content natin dito po sa Boracay. Mga ginagawa nating kagaya nitong content na bihira naman pong gawin ng iba, ay ito po yung nagsisilbing nagpapaalala sa atin na ang kasaysayan po kasi hindi naman talaga nabubura. At ang alaala natin, napakahirap din kalimutan. Pero pagdating sa ganito na pinuntahan nating lugar, meron palang mga alaala na tila sadyang nakalimutan. Ang Forgotten Cemetery ng Boracay. Thank you so much and God bless you all. See you again. 1 million views na naman. Relax!